Magandang gabi po sa inyong lahat. Ito po si Dr. Jeff Ho. Wala tayong live consultation ngayon dahil nasa bahay po tayo. Okay, kaya po hindi po ako nag-mask. Okay, so at least makikita po ninyo yung buong pagagwapo ko. So, ang topic po natin ngayon ay tungkol sa yung video call. Ayun, video call. Lalo yung may mga asawa na nasa abroad at kailangan mag-video call po sila. Okay? Or kaya yung mga anak nasa abroad at ang mga magulang po ay nandito po sa Davao City. At syempre, kailangan talaga mag-video call, no? Lalo pag para ito sa kasiyahan ng ating mga magulang, no? Okay, kailangan talaga na ipasaya po natin yung ating mga magulang. Lalo pag kayo po mga anak nakapag-abroad ay hindi po mangyari yan kung hindi po dahil sa kasipagan, okay, sa pagsakripisyo ng inyong mga magulang. Kaya never forget to keep in touch, no, with your parents, okay? Lalo pag syempre nami-miss na talaga kayo, okay? So, yun. Ang pag-usapan po natin ngayon ay tungkol po sa insomnia, yung hindi makatulog. Okay? Maganda naman po ang video call, no doubt, no? To keep the communication open, to keep the relationship as warm as before, or even maybe hotter. Mas mainit pag nag-video call. Well, sasabihin ko po mamaya, bakit pag nag-video call minsan mas mainit pa. So, bakit ang video call ay isa sa mga dahilan kung bakit ito po ay nakakos ng insomnia. Okay, dahil sa video call, hindi tuloy makatulog ang mga pasyente natin. At syempre, sa ibang pasyente naman, dahil sa hindi nag-video call, hindi rin sila makatulog. Okay? Paano nangyari yan? Okay, nangyari yan kasi, marites po tayo. Okay, pagdating ng insomnia, hindi puro yung reseta lang, sleeping tablet. Eto, misis, 1/2 tablet, bedtime. Ayan, pwede na. Okay, hindi po pwede hanggang dun lang. Okay, that is, for me, that is symptomatic treatment. Symptomatic. Kung anong nararamdaman ng pasyente, i-reseta natin ng gamot. So, ang nararamdaman ng pasyente ay hindi siya makatulog, therefore, sleeping tablet. Kung hanggang doon lang po, mukhang hindi magiging successful yung gamot natin. Kahit effective, okay, pwede makatulog sa umpisa, pero later on, pag ubos na po yung gamot, ayan, hindi na naman makatulog because yung sanhi ng insomnia, yung dahilan, sa Bisaya pa na, yung ang hinungdan, okay, ang hinungdan sa insomnia. Okay, sa English, the cause or the etiology of the insomnia ay hindi po sinabay ginamot. Okay? Marami pong mga sanhi ng insomnia na kadalasan po pag inalis natin yung dahilan o yung sanhi, ang hinungdan, kadalasan makatulong na po ang pasyente kahit hindi sila mag-inom ng sleeping tablet. Kaya napaka-importante po yung question and answer portion, yung history taking. Kasi dito po natin malaman yung etiologic answer, okay, to the insomnia.
Kumbaga, ang approach natin ay etiologic approach, no? I-approach natin, tirahin natin, alisin natin yung dahilan or the etiology. Hindi lang yung symptomatic approach, yung alisin lang natin yung insomnia, eto sleeping tablet, okay ka na. Oo nga, makatulog nga sa sleeping tablet. Pero pag aupos ng sleeping tablet, nandyan na naman yung insomnia because ang dahilan hindi po natin inalis. Okay, of course, meron mga instances na hindi talaga maalis yung dahilan. Pero pag alam ng pasyente kung ano yung dahilan, kung bakit hindi siya makatulog, mas magaan po sa kanya ang pagtanggap ng kanyang insomnia. At kadalasan po, dahil po alam nila ang dahilan, sisikapin nila na alisin nila yung dahilan dahil pinapaliwanag sa kanya yung doktor, katulad ko syempre, okay? At dahil nalaman na niya, sisikapin niya na alisin niya yung dahilan. Para, pag maubos po yung sleeping tablet niya, okay, at wala na rin po yung dahilan, makakatulog pa rin siya kahit hindi na po siya nag-sleeping tablet. Ayun. At isa dyan ay yung pag-video call. Bakit hindi makatulog ang mga pasyente natin? Dahil sa video call. At kahit tapos na po yung video call, hindi pa rin makatulog. Bakit? Kasi hindi parehong oras kasi ang Pilipinas at yung ibang bansa kung nandun po yung asawa nila. Okay? At syempre, kailangan patapusin muna yung trabaho ng kanyang asawa sa abroad para makipag-video call yung asawa niya sa kanya dito sa Davao City. At may mga bansa na nandun po yung alas 6 ng gabi, alas 7 ng gabi, tapos na po yung trabaho ng asawa niya. Pero dito sa Pilipinas po alas 2 ng madaling araw. So ang mangyari dito ay, syempre, maghintay yung asawa niya yung video call, okay, ng kaniyang asawa nandun sa ibang bansa. At dahil po dito, at hindi na siya natutulog ng the usual time like 8 o'clock ng gabi, dahil po sa video call ng alas 2, alas 3 na madaling araw, syempre, pagkatapos ng video call, nawala na po yung antok niya dahil nga, nag-usap na po sila ng kaniyang husband sa Urbana sa abroad, okay? Hindi na siya makatulog dahil nalampas na po yung kaniyang sleep program, okay? Which is starting at 8 o'clock ng gabi, okay? Inantok na sana siya ng alas 8 ng gabi pero dahil po kailangan maghintay ng tawag galing ng kaniyang husband sa abroad, wala na. Umurong na po yung sleep program niya to 2 a.m., 3 a.m. By that time, hindi na siya makatulog dahil nga nasira nga yung sleep program. Hindi naman rin pwede na hindi na hintayin. Baka mamaya syempre, baka maghanap na ng ibang makausap yung asawa niya, di ba? At pag malaman ng asawa dito, ay patay, lalo nang hindi makatulog. Kaya tinitiis ng mga asawa, okay, dito sa Davao City sa paghintay ng tawag galing sa kanilang husband na nasa abroad. Ayan. Kaya po, by the time na umuwi na yung kanilang husband dito, hindi na siya makatulog ng alas 8 ng gabi kasi nga, naurong na po yung sleep program niya to 2 a.m., 3 a.m., or even 4 a.m. Dahil pagkatapos ng video call, minsan maghintay pa siya mga 1 to 2 hours bago makatulog siya ng alas 4 ng madaling araw. Ayun. No? So, ito po isang dahilan, okay, kung bakit hindi makatulog na po yung mga asawa nila dito dahil nga naghihintay po sila ng tawag galing sa kanilang mga husband na nasa abroad. Okay? Pero, syempre, may mga asawa dito
makatulog lalo pagkatapos ng video call, di ba? O, syempre, dahil na heaven, ayun, dahil tumawag. Okay, may mga asawa talaga na gustong-gusto maghintay ng tawag, syempre, baka mamaya, di ba? O, iba nang isipin ng mga asawa dito na, bakit hindi pa ito tumawag sa akin? Ayan, lalong hindi makatulog, di ba? O, pero kadalasan, pagkatapos ng pag-usap sa video call, may mga pasyente talaga na yung nabanggit ko po na hindi makatulog kaagad at naurong na po yung tuloy nila alas 4 ng madaling araw, hindi na katulad dati na alas 8 ng gabi. Pero kadalasan, makakatulog naman po ang mga asawa nila dito. Syempre, masaya, di ba? At sabay pagod, dahil syempre, itong mga asawa nila dito, sa kanila lahat ang trabaho, no? Trabahong inatay, ina at tatay, no? Nagwawalis, naglalaban, nagluluto. Syempre, okay, physically, pagod na sila. Pero maghintay pa rin sila hanggang alas 2 ng madaling araw para sagutin po nila yung video call galing sa kanilang husband sa abroad, di ba? So, kadalasan po, dahil po sa pagod physically, at dahil sa sobrang saya, dahil tumawag ang kanilang husband, nakakatulog na sila. Although minsan, umurong na nga sa alas 4 ng madaling araw. Dahil po, nasira na po yung sleep program nila. Okay, at saka, kadalasan, mas makatulog sila pagkatapos ng video call. Bakit? Syempre, alam ko, makaka-relate ito ng mga mag-asawa na nag-video call Kaya po magagalit yung husband nila sa abroad pag hindi hintayin ng kanilang asawa yung video call nila alas 2 naman nila. Bakit? Syempre, dahil wala po ang kanilang asawa doon, syempre, kailangan naman ng konting romansa sa video call. Alam ko yan kasi kinukwento sa akin ng mga asawa Okay? Kung anong ginagawa nila sa harap ng video call, di ba? Syempre, wala naman po malisya ito, kailangan rin ha? Sa totoo lang po, for adults po only ito. Sa totoo lang po, habang nagvi-video call, marami mga mag-asawa na nag-for adults only sa harap ng kanilang screen. In other words, nagsasariling sikap silang dalawa. Kaya po hindi pwede na hindi maghintay ng mga asawa nila dito or else, mainit yung asawa nila, yung husband nila sa abroad. Paano na yan kung walang makausap, walang maromansa sa video call, di ba? So yun ang isa sa mga dahilan kung bakit hinihintay ang mga video call. Of course, hindi naman dahil po sa ganun lang, okay? Syempre, nasa relasyon po yan no? Kumbaga, sex adds life. Ayan. Kaya yun ang ibig kong sabihin na habang nagvi-video call sila, lalong uminit, nagiging hotter. Ayun. Kaya po, mas makakatulog po sila dahil pareho silang tapos. Pareho silang pumutok. Kaya po, mas lalong makatulog sila pagkatapos ng putok. Okay? Yung iba naman, sa sobrang saya, syempre, madelay pa ng konti yung tulog nila kahit pumutok na sila. Okay? Because, as I've said before, sa sobrang saya, dahil tumawag yung asawa nila, syempre, ma-imagine pa nila kung anong kinuwento nila, no? Okay? At tumaas po yung adrenaline nila, kaya medyo madelay pa ng konti yung tulog nila. Even, tapos na yung video call at tapos na yung pagputok. Okay? Yun. Bakit minsan, dahil sa video call rin, hindi makatulog? Lalo pag yung mga anak nila nasa abroad. Ayun. Siyempre, mga nanay, lalo yung mga emotional talaga, no? Talagang naghihintay sila palagi ng tawag ng video call galing sa mga anak nila sa abroad. Kaya, natapik ko po ito kasi bago lang po, pero tayong pasyente, nanay, biyuda na po siya. Okay, kaya wala po siyang kasama dito. May 3 siyang anak,
dalawa ay nasa Cagayan, yung isa nasa London. Okay? At napansin ko sa kanya, parang malungkot siya. No? Bukod sa nagreklamo po siya na hindi siya makatulog. Kaya dahil po dito, naging marites na naman po tayo. Kasi po, as I've said, and I'm gonna say it again, hindi lang po hanggang magreseta tayo ng sleeping tablet. Kailangan, we have to dig, okay, deeper. Okay, kung bakit hindi siya makatulog. And true enough, okay, inunahan ko siya. Siguro po, hindi kayo makatulog dahil hindi na po masyado sila nagvi-video call sa inyo po. Ayun, sagot pa naman niya, para nga po. Ganun nga po. Ayun. So, sabay sa pagreseta ng sleeping tablet, in-emphasize ko talaga sa kasama niyang anak kasi pumunta siya dito galing sa Cagayan, isa sa mga anak niya. Kaya sabi ko sa kanya, mag-video call naman kayo ng madalas kasi kawawa naman po yung nanay ninyo. Nag-iisa na po dito Kaya sinabihan ko rin yung anak niya na kasama ng pasyente natin na pakisabi lang po sa kapatid na nasa London na mas madalas po sana siya mag-video call, no? Tinanong ko sa nanay niya bakit pala dati nag-video call ba po yung anak ninyo sa London? Ang sagot pa naman niya, oo nga, nag-video call, mas madalas pa nga noon. Pero habang tumatagal, parang bihira lang nag-video call. Ayun. So, kailangan talaga natin ay paalam sa pasyente kung bakit po hindi sila makatulog para hindi lang po sila mag-asa lalo sa sleeping tablet. At para rin na mapagsabihan ang mga anak nila na kailangan, okay, mas madalas po sila mag-video call. Ayun. Okay, so anyway, para sa insomnia, as usual, palagi tayong nagreseta ng clonazepam, 2 mg tablet, 1/4 tablet sa umpisa kasi kaya na po sa 1/4 tablet kadalasan after dinner. Pag hindi po kaya sa 1/4 tablet after 1 hour, pwede pa tayo magdagdag ng another 1/4 tablet. At kadalasan, okay, sa 1/2 tablet pa lang, makakatulog na po ng mahimbing yung ating pasyente. Okay? Maraming salamat po!